Hindi naman po nakaano naman po, sa bird na lang po namin. Then, Parang may babalikan ko kami sa Opo. Sa recording lang po yung mahalaga. Hindi naman po namin siya represent ng video. Yung ano lang po. Paper lang po kasi talaga siya kaya kailangan po namin i-voice record. So, ayun. Pwede na po tayo mag-start. So, I'm with Ma'am Clarice. And, start na po tayo, no? So, yung first question po dito is, pwede niyo po ba describe yung daily operation po dito po sa 7-Eleven Obando branch po? Daily operations like yung mga ordering ba or sa ordering si manager yung in charge. Pero by category captain kami. So si category captain yung mag-order ng hawak niyang category. Tapos si manager ang in charge sa fast food, fresh food, siopaw, hotdog, expenses. And ano naman po yung changes or trends po sa mga customer behavior po yung napapansin nyo in recent years or months po? Customer kasi iba-iba sila eh. Like, kunyari, nag-implement kami ng strawless. So, yung ibang customer, okay sila doon. Kaso yung iba, magko-complain sila dahil parang, paano mo iinom? Lalagyan mo ng takip, pero wala kang straw. So, tatanggalin mo pa yung takip, parang ganun. Ayaw nila ng ganun. So, kaya lang kasi kailangan namin gawin yon. Since sa ibang store, okay siya. Tapos, kunyari, di ba, mga mall, okay sila ng strawless. So, wala ka din namang magagawa, di ba? Oo. Pero yung kasi dito, actually, dito talaga, aawayin ka ni customer. And, ire-report ka nila minsan. So, nagkakaroon kami ng gano'n. Ng problem po doon. Paano naman po yung parang pag nagreklamo po si customer, yung way po ninyo na i-approach, paano nyo po siya na-handle? Ano siya, ma'am? Depende. Merong customer na dito na sa store nagreklamo. So, hindi na nila tinatawag kay 7-Eleven. Mahirap kasi yung tinawag nila kay 7-Eleven yon. So, akit pa kasi yun sa higher ups. Pero kung dito lang naman, as much as possible, paliwanag ng maayos na ganun. Pero kung hindi namin makukuha doon, wala kaming choice kundi ibigay yung gusto ni customer. Pero nangyayari lang naman po yung sa strawless kapag po ba out of stock po or parang si 7-Eleven di po nakapagbaba ng stocks po ba? Or Yung straw po, inalaw na lang namin siya sa Slurpee. Hindi na siya sa Gulp. lahat po ba ng 7-Eleven ganun na po? Hindi naman. May iba. Kasi parang iba-iba man, parang iyon kaya namin ginawa para bumaba yung expenses ng store. Kaya, kaya namin siya ginawa. Pero parang inaano na din naman nila na mag-strawless. Pwera lang sa Slurpee. Hindi po natin iwasan, magde-demand po talaga yung customer. Ayun naman po, number 3 questions po, how important po yung mga cashless payments and delivery services po sa operation nyo ngayon? Ang cashless payments, ma'am, Gcash, tap-tap tap-tap na lang. Kaso minsan nagkakaproblema. Unlike before, wala kaming card terminal. So, pag GCash, kadalasan, walang connection. Alam mo yung parang pag nawala ng connection, kunyari mahina yung connection ni customer, hindi siya pumapasok. So, ang nangyayari, nagkakaroon kami ng refund. Pag ganun, ina-advise muna namin si customer na pag po hindi nag-proceed yung payment, magka-cash na lang or marirefund lahat kasi. So, ang naman pag ang laki ng refund. So, ganun. Tsaka po yung time po nun na gugugulin sa cashier po. And number 4 po question, ano po sa tingin niyo yung biggest strength po ng 7-Eleven as convenience store brand? Si 7-Eleven kasi matagal na siya, parang 40 years na si 7-Eleven mahigit. So, established na siya kahit na mas mahal yung tinda namin compared sa iba. Pumapasok pa din yung tao kasi kilala na siya hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa may mga 7-Eleven din naman. Tapos meron kaming kine-carry na
product na wala naman sa ibang store. Minsan kasi may nilalabas na product na exclusive lang kay 7-Eleven. Katulad po nung K-Siopaw, yung Ayan. Jalapeno Buns. Mga ganyan. Tapos minsan ice cream din, nauuna yung nandito. Tsaka yung parang ginagawa po ngayon na sa ice cup tapos may-make po ng ganon. drinks. Yes. Number 5 question po. Kailan po na-establish yung branch po dito? And ano po yung mga major changes po na nangyari over the years? Sa Obando branch po, eto po. Alam ko 2017 ko na 17 binuksan. Tapos maganda tong branch na to kasi sa buong Ubando, siya lang yung 7-Eleven. So, sinerch po namin. Ito lang yung nandito yung pasukan talaga ng tao. Tapos maganda siya kasi malapit sa simbahan, malapit sa school. Tapos mayroong, pero hindi naman masyadong yun. Meron ditong isang terminal ng jeep, pabulakan. So, sa 24 hours, ito na yun. Ito lang yung open. So, magandang to. Tapos, yung munisipyo, yung luma, ginawa na. So, nandun yung bago. Pero, pinagagawa ulit. So, naka-center pa rin po itong nandun, 7-Eleven. Then, 24 hours po. 24 hours. Sabagay. And, second question po regarding naman po sa, wait lang po. Pero as far as I know po, sila Ma'am Ruby po may 3 pong branch ng 7-Eleven, di ba po? Kaso puro mga sa malalayo na po yun. Bulacan. Di po sila nagtayo ulit dito kasi sila lang yun dito. Hindi na po nila sinakop. parang mahahati mo pa kasi yung benta mo. Sabagay pa. Pero kanya pa rin naman po yun. Sayang po. Pero ayun po, yung next question naman po natin about po sa market analysis, yung competitiveness po ng mga nasa paligid po. So, ayun, first question po yung kung sino-sino po yung frequent customers po. Like, ano po ba yung madalas students, workers, commuters? Ano po yung peak time po na nandito po sila? Peak time students to pag umaga, tapos tanghali, at saka mga 6 ng hapon. Yun yung estudyante. Tapos riders din sa gabi. Yung mga nagre-remit, mga Shopee, gano'n. Yun. Sa ano naman, sa iba, bihira yung ang ano talaga nito, school. Yun yung market niya. For students po talaga. So may nakalagay po dito roughly how many customers po do you serve in a day on average? Mga nakakailang customer po kaya? Mga 300, 600. Dyan. And next question po, how do you think yung mga customers po nakikita nila yung difference sa store po dito and sa mga sari-sari store na mga kalapit lang po? Bakit po kaya si 7-Eleven o Bando branch yung mas pinipili po and mas pinupuntahan? Like sa store po ninyo, ano po ba yung mas palagi pong kumbaga? Kasi kunyari yung cigarettes, yung Tereya, dito lang kay 7-Eleven meron. Yung mga vape shop, wala pang, yung mga bumibili ng Tereya, wala daw kasing Tereya dun sa mga vape shop. So, yan, malakas yan dito. Pero ako po as a customer, kaya po ako pupunta sa isang 7-Eleven kasi minsan po, mas hindi out of stock dun sa kabilang branch. Dito sa kabilang branch, hindi naman puro out of stock. Kaya, yun po, dito naman po nakikita naman po namin, full po yung mga supplies niyo. Kaya, dami rin po mga customers dito kanina morning. At saka ma'am, mag-fiesta kasi bukas. Mag-fiesta rin bukas. 3 days na fiesta, so kami, back up since isasara yung daan. Kaya na kami. Baka yung deliver namin. Ayun. Okay po. And yung question number 5 po, are there other convenience store po ba dito na similar katulad ng Uncle John's, Alphamart na malapit po? And ano po kayo nakipag-compete po sa kanila? Alphamart. May Alphamart banda doon, isa. Tapos hindi naman masasabing competitor namin si O-Save. May O-Save din kasi malapit. Kasi
literal talagang mas mababa sa kanila. Kaso kasi yung tao, minsan pinipili nila yung brand. Kasi Yes, 'di ba si yung Osave, ex-brand. meron silang brand na kanila lang. Hindi kilala. So, punta sila dito. Ang napapansin ko, mas mauunang tumingin yung customer dito. Tsaka pupuntang Alphamart. Kahit nasa, kunyari, bills payment, may bills payment din naman doon. Tatry muna nila dito bago sila pupuntang Alphamart. Kasi dahil nga po sa nabanggit nyo kanina, mas na-market na po si 7-Eleven way before pa. So, ayun. Sabi naman po, are there any services or products po na meron lang po sa store nyo na wala po yung ibang competitor dito sa area po ninyo? Kaya yan, yung Tereya, tapos mga onigiri, spam, wala naman si Alphamart yan. Although meron silang hotdog siopaw ata. Yes. Tapos, Slurpee. Yan. Favorite Tsaka po tong yan. mga coffee, Ice iced coffee, ice cup. Yan. And ano naman po kaya yung mga challenges or achievements po na naharap niya ninyo na unique being sa Obando lang po compared sa expect po sa bigger city kasi si Obando parang province na po to ng Bulacan and Malabon po ata. Bulacan. Pero malapit kami sa Valenzuela. Pero kasi parang maganda dito dahil nag-iisa nga siya. So, amin lahat ng market ng, 'di ba? Dahil kilala sa 7-Eleven. Tapos, siya, napansin ko kasi parang 3 years na ako dito. Parang dun sa 3 years, mas nadadagdagan yung customer. Mas dumadami siya ngayon compared last year. Yes, po yung 2017 parang hindi pa po ganun. Kalaban pa po ni 7-Eleven si Ministop eh. Tapos, wala nang minstop Uncle John's na. Uncle John's na. Pero mas umano po si 7-Eleven. Tapos ano naman po yung mga strategies na in-implement nyo po na work po talaga ng maayos dito po sa branch nyo? Kami sa Sunday, yung ice cream, yung fun day. Namin siya, nag-add ng mga toppings. Pwede na po pala Apo. Tapos, din namin siya na kunyari, maglagay ka ng mga nips, or parang i-customize mo, KitKat, mga ganon. Yun yung, tapos kami ng, namin tong noodles, kasi estudyante, malakas yung noodles. Tapos, ano pa bang namin? Pag may mga promo, nagpupunta kami sa Mercury, munisipyo, sa BDO. So, sinasabi namin, kahit sa mga competitors, Osave. Nag-offer din po kayo sa kanila. Kanya may promo kaming hotdog, buy one, take one, ganon. Yes, I see po. And, ano naman po yung mga strategies na ini-implement, hindi yun pa pala sinundan ko, sorry. Ano po yung mga technology or system po na nakatulong po sa branch po dito, sa operation tsaka customer service? Meron kaming sa Facebook, yung mga promo, dun na namin Pinupost. Oo, yung Facebook page nito. 7-Eleven Obando branch. Yun na yun. Dati alam ko, sila nagla-live. Kunyari may promo or nagla-live. Kaso wala kasing mahiyain kasi kami kaya wala kami Kailangan live. talaga ng marketing dito sa kada branch Oo. store. Kailangan ng ganon. Pero nung una, tinry namin, nag-upload kami ng mga video, tapos para pinapost namin doon. Tapos ang pinaka ginagawa namin, yung mga kakilala namin. Sila yung magiging tao. Oo, chinachat namin sila, ganito, ganyan, may promo kami. Tapos yung mga suking customer, kapag pumasok sila, may promo kami ganito, magkakaroon kami ng promo sa ganung date. Pag gusto nyo, bili kayo, or ganon. Yun. Pwede po namin kayo gawan ng ganun sa store since naman po kami naghingi po kami ng favor kay Ma'am Robina. Baka pwede po ma-interview yung branch nyo, ganyan. Video. Opo, kahit dito lang sa store. Like, for example, yung parang mini vlog lang po, no? Kasi meron din po kami mga klase sa marketing po na talagang meron na po silang mga content regarding po sa, like, na-establish din po nila yung ganun. Like, for example lang po, sa ice cup, parang magbibideo lang kami, ay, meron na palang ganito sa 7-Eleven, may bago na pala siyang ganito, ganyan.
Pero sa promo, hindi po namin siya magagawa since, di ba po, nakadepend po sa branch kung kailan po yung promo. Parang yung ano lang po ng store, ganyan. Kaya yung offerings lang po ng 7-Eleven. Pwede naman po kaming magano for ano lang naman po. Parang may napanood ako, pero hindi nila sinali yung mga parang sila lang, yung parang pang my day lang nila. Ganun, kasi alam ko pag video, kailangan pa ng papel. Kailangan po po pala yun. Parang kailangan, for example, mag-post po kami regarding sa branch nyo. Parang ganun. Kailangan pa po siya parang pa-approve. Kasi merong nagpunta dito sa akin noon, parang ano siya, may promo daw sa ano ako, parang mga face powder, ganon. So parang sinali daw si 7-Eleven na walang binabasa aming memo. So hindi ko inalaw kasi baka mapagalitan kami. Kasi po, oo, sa bagay po kasi may mga PR Pero ano yung po mga na vlogger ano, ata, o yung mga vlogger. Nagpapaalam ata sila. Hindi ko lang sure kung hiningan sila ng papel o paano process doon. Pero wala pa kasi nagpunta nila. Kasi po si 7-Eleven, ang ano po niya is yung place po talaga, 'di ba po? Then yung mga product, for example, ako po influencer. Then ang ano ko po is Palmolive. Tapos nagpunta po ako dito, nagano po ako ng Palmolive na mali po yun kasi yung store naman, hindi naman po yun sakop ni Palmolive, which is kay 7-Eleven. Kaya kailangan po ng letter pa. Parang may ganun sila. Pero hindi ko sure pag sa mga vlog or ano. Pero kadalasan, hinihingi. Hihingian? Okay po. Kala ko naman po yung parang i-market lang po yung store po mismo. Kasi Meron tiga dito na yung unang nauso yung ano ba to? Yung outside. outside. Kape. Kape, ganun. Naggawa sila, pero pinost lang niya sa My Day. So, yung pagpo-post niyo po pala sa page, parang very limited lang po yung napopost niyo doon. Parang kailangan niyo pa po i-approve yung post? Or Parang kami dito. Pero pag yung ibang tao, kailangan ng kape. sige po. And yun, next question po tayo. Ano naman po yung common customer complaint na naranasan niyo po sa Obando branch? Plastic man. Kasi naka-paper bag kami. So, pag bumili sila, kunyari, soft drinks, ganyan. So, ipa-paper bag. Ay, magagalit sila kasi mababasa. Siyempre, pag naano yung lamig, mababasa, mabubutas. Or, kung nakamotor sila, kunyari kape, paano nga naman nila bibit-bitin? Madalas yan plastic. Pero di ba po may offer po na katulad po ng eco bag? Ayan. Kasi syempre yung plastic talagang iniwasan po talaga natin yan eh. Since Kaso ang kape rin naman nila, malaki naman. Kunyari, ang binili mo, kape lang. Oo, tapos magkano yan? 38 pesos. Ang mahal naman, parang ganyan. O, sige na, paper bag. And ano naman po yung marketing efforts po nabanggit na po kanina, yung mga brand po na ginagawa ninyo para mas lalo pong maano po yung mga customers po dito? Ayun, nag-ano lang kami, basta sa lahat ng kakilala, mag-chat kami, inform namin sila about sa promo, or kaya nag-ano naman sila kung kailan yung promo. So, ipopost na namin siya a day before. Tapos, pinapasabi namin sa mga kakilala, gano'n, bukas may promo, ganito. Iba po pala yung promo ni 7-Eleven sa 7-Eleven Obando branch lang? Hindi, lahat siya ma'am. So, hindi po kayo pwede mag-make ng own promo nyo lang po dahil nga po anniversary ng Obando branch. Hindi po yun. Hindi po pala yung ganun. Basta yung promo namin, ano siya, kapag naglabas ng promo si 7-Eleven Philippines, lahat ng 7-Eleven, meron lang, nagkakaano lang ma'am, kunyari, itong item na to is available lang for Visayas or Mindanao. Iba yung promo nila doon. Pero kadalasan, isa lang yung promo. Unlike po pala sa mga milk tea shops, for example, si Big Brew ganyan, Big Brew branch na ganito, meron silang promo kasi anniversary. Sa 7-Eleven po pala yun. Initiative lang kami, ma'am. Kunyari, kagaya ng sa ice cream, fun day kay 7-Eleven na yan eh. Mag-a-add lang kami ng kunyari kung anong naisip namin, kung nips or pulveron or kung ano. Naisip ko nga po dun kanina, baka pina-approve nyo rin po yung ganun.
Kasi pwede pong magtanong yung ibang 7-Eleven na bakit dun sa Obando branch pwede kaming maglagay ng nips. Which is parang pwede naman po siya kasi customized naman po siya, hindi naman po siya parang sa inyo pa ipapagawa. Pero kadalasan ma'am, yung iba kasi pinapagawa na nila. Kunyari, nagkaroon kami ng ng Dutch meal, lalagyan ng strawberry syrup, tapos lalagyan mo yung Dutch meal, tapos lalagyan mo ng ice cream, tapos lalagyan mo ulit ng strawberry syrup. Minsan, si customer na yung gumagawa. Tapos bibigay lang nila pag lalagyan na ng ice cream. Ganun. Pero kadalasan, kami yun. Kami na yung maglalagay ng syrup. Kasi di ba lalagay mo pa sa gilid ng cup. Ganun. Sa amin na nila pinapagawa. Pero di po ba yung nakaka-apekto po sa time po ng nakokonsume po nun? Yun lang. Oo. Lalo, minsan pag estudyante, yung boss ng estudyante, tapos ganun, ang dami talagang, nakapila sila dyan. Or dun sa may tapat ng ice cream. Parang ganun. Pero di naman po siya necessary na kayo po yung maglalagay din. Sa ice cream, ma'am. Minsan sila na nagsasalin, tapos bigay na lang nila pag ice cream na. Tapos, sila na din yung zero. Pero minsan naman, ikaw lahat gagawa, dudurugin mo yung Oreo, pag ice cream, minsan din sa drink din, nalagyan din nila ng Oreo. Ganun. And yung pang 13 na question po, when do you usually experience low sales? Low sales, kapag baha, ma'am. Yan. Kasi last year kasi, last year pala, nung bumaha, dito medyo malaki. Kasi pumunta siya dyan mismo sa harap dyan. So pagbaba mo doon, hanggang dito yung tubig. Bewang na. Tapos, pero nagka-customer kami, ma'am, kahit walang ilaw. Kasi wala na silang mabilan, parang nag-panic buying yung mga tao. So lahat tubig, kandila, yung mga slow moving nabili lahat. Tapos nitong last year, medyo mababa naman yung baha. Pero still, pag may baha, syempre yung mga tao, kanyari bumaba ka ng trike, wala namang trike dyan. So gagawin maglulusong, ayaw nila. Yun yung pinaka namin, yung may baha. Lalo na po dito sa pabaha na po talaga ng nakita ko nga po yung parang poste doon 6 feet yung Doon naka-line. Simula dyan sa may simbahan, ganun, malalim. Malalim na po doon. Kasi taga din lang din po ako sa may sa Caloocan lang po ako. Yan lang po. Kaya ramdam din po namin yung baha pag nagbaba dito sa Labotas, Malabon. Lalo ngayon, ma'am, kasi nagtaas si Valenzuela. So, pag bahaan, dito yung tapang ng tubig. Grabe din po kasi baha dyan sa Valenzuela. Nagtaas na sila eh. Ayun. And yung pang last question po regarding sa market analysis, ano naman po yung mga external aspect, yung mga afflicted po sa store ninyo, katulad ng gas hike, yung mga government policies, ano po yung biggest challenge po na currently po na hinaharap po nyo? Naapektuhan po ba si 7-Eleven? Yes, ma'am. Sa delivery kami, apektado. Kasi simula nung tumaas yung nung gas, ang deliver namin laging delay. Kasi parang kulang sa truck, kulang sa tao, ganun. As in, kunyari yung dapat dumating kagabi, hindi siya dumating. Tapos, yung ngayon, nagkapatong-patong na. So, ganun. Tapos, halos madaming unserved. Siguro kasi nga, hindi nila ma-accommodate lahat. Doon kami nagka-problema last month. Tsaka, nito din. Pero wala naman pong tinaas na presyo. Wala naman. Hindi naman po yung ginagandaan. So, delay lang po talaga Delay yung lang mga talaga. stocks. Doon lang nahirapan. And ayun, punta naman tayo sa mga product service offerings po. So, 4 question lang naman po siya. Yung first question po, pwede nyo po bang i-describe in general yung mga product and service po na pinagmamalaki po ng 7-Eleven? Halimbawa po yung categories nila like rice meals, snacks, yung drinks, dessert, service at iba pa para po mas mapakita po yung buong product offerings and variety po ng by category. Yung Slurpee, kilala na si 7-Eleven dyan. Slurpee, tapos naglabas sila ng mga onigiri,
Tapos meron ngayon yung KitKat. Meron silang KitKat series. KitKat na tinotoast, yung toast bread. Tapos meron siyang croissant na KitKat, tapos KitKat cake. Last month, meron naman siya ng Biscoff series. Tapos meron kami ngayon na pistachio. Tapos meron ding Dubai Chewy. Chewy na po kayo. Mm-mm. Tapos ano pa ba ngayon? As a rice meal naman, kilala si 7-Eleven dyan sa Sisig. Sisig. Tapos meron siya ngayon mga Silog meron. silog. Tapos, kunyari, pag Lenten, meron din siyang nilalabas na for Lenten. Ano ba yung lenten? Ano tawag doon? Pag mahal na araw. Meron din siyang product. Yearly Kasi yun. bawal po yung Oo, naglalabas sila ng product nila na parang Lenten specials. Pero meron po kayang choicy branch na hindi po kunin yung ganun sa 7-Eleven. Like, sa onigiri, ganyan. Tapos si branch ayaw niyang kunin. Ano ma'am, sa ordering yan, tinitingnan namin siya sa ordering. So kung ano yung mas malakas, doon kami Kasi yun po yung demand ng tao dun sa market po ng place niyo eh. Sa bagay. Pero possible po yun na hindi po kunin ng branch niyo yung ibang mga offerings ni 7-Eleven. pwede naman ma'am. As long as makapagbigay kami ng data na hindi siya mabenta sa store na. So pwede namin hindi siya orderan. And number 2 question po, ano po yung mga best-selling product po ninyo ngayon na madalas hanapin po ng mga customer? May mga items po ba and transaction service po na palagi nilang binibili? Ngayon malakas yung Whoopie. Whoopie yung parang ano tawag yan? Parang dorayaki ba yun? Parang yung pagkain ni Doraemon. Yun, meron yung Whoopie yun. Pag kasi minsan kasi ang ginagawa, late yung deliver sa amin. Like, kunyari, nilabas na ng 7-Eleven, tapos bandang Manila, meron na. So, yung mga tao na lumuluwas, pagdating nila dito, hinahanap nila. So, ang nangyari, late sa amin. Pero, pag in-orderan namin, as in, ubos yun. Kunyari, nag-order ka ng 10 pieces, wala pang tanghali. Ubos na yun. Hinahanap talaga nila. Basta nakita nila kay 7-Eleven Philippines, hahanapin na agad nila. So, ang ginagawa namin, hindi namin siya agad in-upload hindi agad namin sinishare sa page. Kasi, pag nakita namin sa page nyo, ganyan, tapos wala kayo sa branch nyo. So, Problem yun. Baka ma-report. Isang complaint din yun. So, kapag kapag nag-deliver na sila sa amin, doon pa lang namin para less din sa amin, less hassle, less complaint, ganun. Sa drinks naman po, beverage. Drinks. At dito, malakas dito ang Slurpee, tapos iced coffee. Iced coffee. Yung kape sa umaga. Sa umaga malakas yan. Yung hot po. Yung hot. Tapos, ano pa ba? Tubig at saka yung mga Gatorade, Pocari. Kasi sa school, yung mga athlete ng school dyan. So, Tsaka po yung ano po ng mga tao ngayon, may na po sa running eh. Kaya talagang yun na po yung coffee. Coffee. Hotdog siopaw. Pero ang malakas din dito yung mga toasted sandwiches. Yan, malakas Kasi yan. masarap po yan yung mga may pistachio pa po ata na ganun. Yung Biscoff. Biscoff. Meron. Tapos yung spinach. Yung spinach na sa po. Creamy, spinach. Then ano naman po yung mga problema po na pangangailangan ng mga customer po ninyo na nakikita niyo pong nasusolusyonan po ng 7-Eleven? Sa kami ma'am, bills payment. Kasi sila, yung kadalasan, dati di ba may bayad center, alam ko may bayad center dito eh, pero parang wala na siya ngayon. So, lahat dito na sa 7-Eleven. At saka, kapag kasi ang kinaganda sa 7-Eleven, pag sa bills payment, kunyari ma'am, load, hindi siya pumasok. So, babalik ka sa amin, pakita mo yung resibo, kami yung tatawag para bakit po hindi pumasok yung kay customer ganito, ganyan.
So hindi ka magwo-worry na hala, nagpa-load ako kay ganun, 'di ba pag sari-sari store hindi pumasok ganyan. Tas, Wala na magagawa wala sa na. customer. So dito, yun nga lang kailangan namin ng pasensya kasi pag ni-report namin siya kay ECPay, parang 24 hours yung kailangan namin hintayin. So yun, namin yung bills payment kasi mas maganda sa amin. Unlike yung pay and go, yung mo lang, naka-experience ako niyan, parang hindi siya pumasok agad. So, hindi ko alam kung saan ako magtatawag, saan ako magko-complain. Kasi wala pong tao doon. Machine lang siya. Unlike dito, pwede mong i-report. Like, meron kaming mga customer na ang babayaran nila o bando water, pero ang napindot, may nilad. So, nagtataka sila ba't parang ilang buwan na hindi pa pumapasok yung payment. Doon lang nila na-realize na, Naputulan na sila. oo, pero hindi naman sila pinuputulan. Kaya lang kasi doon nila na-realize na pagdating ng bill, bakit may existing pa ako, pero nagbayad na ako. So, pagkita nila dito, mali pala yung biller nila. So, tatawag Kayo lang rin po namin. yung doon, responsible na solusyonan. Tatawag lang namin sila para kaya lang matagal din yung process kasi mag-iantay sila pero naayos naman pag gano'n. Kasi may solution naman po sa 7-Eleven. May solution. Kasi Unlike yung sa iba. natatap naman po niya yung sa bill niyo. Then lastly po, ano po yung mga unique na ini-offer ng 7-Eleven kumpara po sa ibang convenience store sa Pilipinas? And paano po ito na ipapakita ang pagiging go-to store ng mga customers sa daily needs nila? Parang nabanggit na rin naman kanina like sa bills, sa yung ibang offerings na kahit mahal yung brand. Ayun. So, next na po tayo sa operating plan. Hindi na ba siya kakat or full na siya? Continue lang. Sige po. So, may 9 question po tayo sa operating plan. Ano po yung mga advantage po ng location nyo po? Advantage kasi, siya, bukod sa nag-iisa siyang 7-Eleven, malapit siya sa school, terminal, Ayun. simbahan. Pero may standard po kaya sa 7-Eleven pagdating po sa store design, arrangement po ng mga products, May sinusunod may naman. sinusunod kayo. Like, kapag po, yung ganito po, before nyo po ito mapalatag po ng ganyan, talagang kailangan i-approve po ni 7-Eleven. So, saan naman po nanggagaling yung mga products ni 7-Eleven branch na paano po nadidistribute po yung method, distribution method po? Sige, cut ko lang si Ma'am Ruby. Sige po. Galing. Ano to? Ay, stop yan siya. Charge. Hindi ko na kaya yung charge. Hindi ba siya malulupat? Like, pag na-off, mamaya napindot ko yung off. Tanong natin si Mali pala, ito yung hawak ko. Ang galing mo, no? Wait na. Gusto ko, i-rush mo na yan dito. Kasi naulit na siya naulit eh. na. Nasagot ka na. Call si Ma'am Ruby. May ari. Dumidikit. Didikit ko na lang dito. Ay, hindi dumidikit. Ay, hindi. Yeah. No, ay, Pag ginanto ko siya, parang marinig naman si Ma'am. Parang ganyan. Paano ka magbabasa? Hindi, isang